engkanto, tikbalang, kapre, o ang pinakamapaglarong elemento, ang mga duwende. Lahat yan wala akong pake. Diyos ko naman, anong taon na? 2024 na oh. Sino pang maniniwala sa ganyan? Ang dami na ngang K-pop na naglipa na. Unahin ko pa ba yan kaysa sa Baby Monster o Blackpink? Tubong Maynila ako eh. Nasa modernong panahon. Yan ang solidong paniniwala ko noon. Bago ko nakuha yung gintong barya, doon sa punso na nasa likod ng bahay namin. Apo, ingatan mo yung punso natin sa likod. Yan ang nagbibigay ng swerte sa pamilya natin. Yan ang palaging sinasabi sa akin ni Lolo Turok. Turok ang palayaw kasi mahilig mang turok ng... Alam nyo na kung ano yun. Masyadong gwapo kasi ng kabataan eh. Kaya ang daming babae. Pero sa totoo lang, hindi naman kami mahirap pero hindi din kami mayaman. Sakto lang. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw, sapat na panggastos para mabuhay. Pero ang hindi ko makakalimutan, yung usapan namin ni Lolo Turok bago siya mamatay. Apo, darating ang panahon para sa'yo. Yung palagi kong sinasabi na hindi mo pinapakinggan dahil nasa modernong panahon ka. Mababali ang paniniwala mo. Ang payo ko lang, pag-isipan mong maigi ang hihilingin mo. Huwag kang gumaya sa akin. Babae ang gusto ko. Kaya yan din ang binigay. Kaya nga ako alias Turok eh. Ito yung huling payo sa akin ni Lolo na hindi ko maintindihan hanggang sa sumakabilang buhay na siya. Sobrang lungkot na mga oras na yun. Palagi siyang dumadalaw sa panaginip ko. Ang sinasabi, yung punso, ingatan, linisan, huwag pabayaan. Kaya naman ako, sa takot na baka magpakita sa akin si Lolo, kahit hindi ako naniniwala dyan, binisita ko yung likuran ng bahay. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpupunta sa likod ng bahay namin eh. Taon na. Wala naman kasing gagawin eh. Pero ang nakakapagtaka, ilang linggo magmula nang mawala si Lolo, napakalinis doon sa likod. Eh siya lang naman yung nag-aasikaso sa lugar. Ang bilis pa namang tumubo ng mga damo doon. Tapos yung puno, palaging nalalaglag yung mga dahon. Pero ngayon sobrang nakakagulat, parang kakalinis lang. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ba yung dapat kong linisan. Kaso, habang nandun ako, napansin ko yung biglaang pagbagsak ng kaliwang bahagi ng punso. Talagang biglaan ah. Matibay saka talagang nakakapit pero bigla namang bumagsak. Kusang gumalaw yung katawan ko noon eh. Kung ano yung bumagsak na bahagi, inayos ko, pinaganda ko. Nakakapagtaka kasi hindi naman ako nahirapang ayusin. Pagkalagay ko ng mga lupa, naayos naman kagad. Nakakatawa din kasi nung gabing inayos ko yung punso, hindi ko napag-inipan si Lolo. Akala ko nga tuloy-tuloy na eh. Kaya nung sumunod na araw hindi ko na naman pinansin. Kaso mali pala. Dumaan na naman si Lolo sa panaginip ko. Kapag lilinisan ko hindi siya nagpaparamdam. Pero kapag nakakalimutan talagang nagpaparamdam si Lolo. Kaya nasanay na lang din ako sa gawain na araw-araw linisan. Sa bawat pagpunta ko doon sa lugar, meron talagang parte ng punso na nasisira eh. Akala ko normal lang kaya hindi ko masyadong pinag-isipan. Hanggang sa dumating ang isang araw. Maulan ang mga sandaling ito, pero hindi ako tinitigilan ni Lolo sa panaginip. Lolo naman eh, kita mong umuulan. Paano ko aayusin yung punso? Ay nako, ito na, pupunta na ako. Pagkarating sa lugar, grabe yung gulat ko. Yung buong punso sira. Talagang wasak.
Parang may kung sinong pumasok sa bahay para sirain yung punso. Narinig ko yung boses ni Lolo. Paulit-ulit, umieko sa buong paligid. Ayusin mo! Huwag kang gagaya sa akin, Apo. Pag-isipan mong maigi ang hihilingin. Huwag mong sundan ang yapak ni Turo. Ito na yung pinakamahirap na pag-aayos ko doon sa punso. Kasi umuulan eh. Kahit anong ayos ko, giba lang ng giba. At ang nakakapagtaka, nakakarinig ako ng tawanan ng maliliit na tao. Tapos parang sobrang daming nanonood sa akin. Nakakatakot oo. Pero wala akong ibang nasa isip kundi maayos yung punso. Maniwala kayo sa hindi. Saktong pagkatapos ng ulan, hindi ko na lang napansin maayos na yung punso eh. Hindi ko alam kung paano ko nabalik ng maayos pero sobrang ganda ng itsura. Grabe, woo! Ayan Lolo ha, naayos ko na. Mamaya magparamdam ka na naman eh. Hindi mo ako tigilan. Ito na yung pinakamahirap na pag-aayos ko dito sa punso ah. At saka, mula sa gilid ng punso, merong gumulong na barya. Sobrang kinang ng itsura. Ginto. Dali-dali kong kinuha kasi naisip ko mahal eh. May pambili na ako ng ticket para sa concert. Pero, ito yung eksaktong bulong na pumasok sa isipan ko. Kapag nawala yan, lalagyan kita ng punso sa mukha. Dalian mo! Anong kailangan mo? Bilis! Ayokong nag-aantay! Ano? Ano? Bilisan mo! Maraming pera! Hindi ka nga kagaya ng lolo mo. Masusunod! Pero ang kapalit niya, ingatan mo ang ginto. Kapag nawala yan, magkakaroon ka ng punso sa mukha. Puputulan din kita ng ari. Bigla ako nagising sa harapan mismo ng punso. Nakatulog pala ako dun. Pero pagtingin ko sa kamay ko, naroon yung gintong barya. Hindi man malinaw sa akin ang lahat pero magmula ng araw na yun, naniwala ako sa sinabi ng kausap ko. Ayoko maputulan ng ari ano? At saka, ayoko magkaroon ng punso sa muka. Pero ngayon, alam nyo, 2025 na mga kabayan. At sa hindi malamang dahilan, sa iba't ibang lugar nagkakaroon ako ng biyaya. Kung hindi sa mga negosyo ng magulang ko, kaliwat kanan na projects yung dumadating sa akin. Ako na nga lang mismo yung tumatanggi. At lahat ng concert ng mga idol ko napapanood ko na. Pero kapalit nun, araw-araw kong inaalagaan ang punso. At syempre yung gintong barya nakatago lang sa akin. Iniingatan ko sa araw-araw. Hindi ko rin basta pinapakita kung kanino. Kasi baka mamaya mawala yung visa o hindi kaya naman nakawin pa sa akin. Ang payo ko lang para sa mga kagaya kong hindi naniniwala sa ganitong usapin. Baguhin nyo na yan. Wala namang mawawala kung maniniwala at mag-iingat tayo. Swerte lang ako kasi biyaya yung napunta sa akin eh. Paano kung masamang nilalang o elemento yung nakainkwentro ko? Sa pagkakaalam ko, marami kasing uri ang duwende. Merong masama, merong mabuti, merong nagbibigay ng kayamanan, at merong ding nagbibigay ng sakit. Pero kayo ba mga kabayan? Meron din ba kayong ganitong karanasan sa duwende? Sa palagay nyo, galing kaya doon sa gintong barya yung mga biyaya na nakukuha ko?